Ito ang UNTV News Worldwide. Hoy, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo? Mga kasangbahay, kamusta na Nina? Long time no see, Nina. Pero time check muna tayo para sa ating mga babae kailangan gumising. 4:34 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning sa iyo, Sunny. At syempre sa ating mga kasambahay mula po rito sa Down Under, bumabati po ako ng isang magandang umaga. Ngayon ay araw na ng Biyernes. Ang bilis ng takbo ng panahon. Last day of the week na, January 5, 2024. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula sa Victoria, Australia, ako naman, si Nina Bascon. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Dose-dose ng tao nasawi sa Iran matapos ang dalawang pagsabog. Solusyon sa Israel-Hamas war ipinanawagan ng EU Foreign Policy Chief. Lumulubhang sitwasyon sa Red Sea, binatikos ng Canada at ng allied countries. Pagliliti sa 11 defendants kaugnay ng lindol sinimulan sa Adıyaman, Turkey. Magkasunod na winter storms paparating sa iba't ibang bahagi ng US. Mga Kiwi hinimok na maghanda para sa emergencies ngayong summer holiday period. Option to block overseas call, bahagi ng anti-scam measures sa Singapore. Una sa ating mga umatikabong balita. Dose-dose ng tao ang nasauwi nitong Miyerkules matapos ang dalawang pagsabog sa Iran. Malapit ang insidente sa libingan ng napatay na military commander na si Qasem Soleimani. Ito ang umatikabong balita ni Christy Rosacia. Nasa 84 na ang naiulat na nasawi habang 284 ang nasaktan ayon kay Jafar Miadfar, puno ng National Emergency Agency ng Iran. Nangyari ang unang pagsabog nitong 100 metro ang layo sa libingan ng Soleimani, alas 3 ng hapon doon. Ang ikalawa 1 kilometro ang layo matapos ang 20 minuto at mas maraming nasawi. Ang pagsabog umano ay dulot ng isang bomba. Itong araw din ang ika-4 na anibersaryo ng pagkamatay ni Soleimani. Si Soleimani na dating military commander ng Iranian military ay nasawi dahil sa isang US airstrike sa Baghdad International Airport noong January 3, 2020 sa utos ni dating US President Donald Trump. Bagaman walang umakon ng responsibilidad ukol sa mga pagsabog, sinabi ni Iranian President Ebrahim Raisi na magbabayad ng malaki ang Israel. Hindi naman nagkomento ang Israeli military ukol dito at sinabi rin ng US State Department na walang rason kung bakit makikisali ang Israel dito. Ayon sa ilang eksperto, ang nangyari ay katulad ng isang terrorist attack na gaya ng ginagawa ng ISIS noon. Sinabi naman ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na magkakaroon ng harsh response ang bansa dahil sa insidenteng idineklara ang araw ng Huwebes na araw ng pagluluksa sa bansa. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinanawagan ng EU Foreign Policy Chief na magkaroon ng solusyon sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pagkamatay ng Hamas leader sa Lebanon, maaaring magpalala sa girian ng Israel at Hamas. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Jenny Rico live. Hello Jenny, ano ba ang nakikitang solusyon ng EU Foreign Policy Chief upang mahinto ang Israel-Hamas war? Nina, nanawagan si European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell sa international community na magkaroon ng solusyon sa Israel-Hamas war. Aniya, ang dalawang partida ay hindi magkakaroon ng pagkakasundo kung kaya't mas marapat na magbigay ng solusyon ang ibang mga bansa
upang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas. Naniniwala rin siya na lalong iigti ang giyera sa pagitan ng dalawa bunsod ng pagkamatay ng Hamas leader sa Lebanon. Kung hindi aniya masusolusyonan ito, kalaunan ay maaaring madamay ang buong Middle East. Ayon naman sa United Nations Peacekeeping Mission sa Lebanon, anumang mangyayaring kaguluhan rito ay makaapekto sa mga tao sa magkabilang border ng bansa. Planong magtungo ni Chief Bordel sa Middle East kasama ang Lebanon upang masiyasat ang maaaring solusyon upang hindi ito madamay sa gulo. Nina? Jenny, ano naman ang naitutulong ngayon ng Canada sa mga biktima ng gyerang ito? Nina, sa ngayon, nagbigay ang Canada ng $60 million for humanitarian assistance. Ang Canada sa mga biktima ng gyera, gagamitin ito sa pagbili ng pagkain, tubig, emergency medical assistance, protection services at iba pang life-saving assistance. Bukod dito, Nina, papayagan din na magkaroon ng open work permit at study permit ang family members ng Canadian citizens at permanent residents na lumikas sa Israel at Palestinian territories. Balik sa iyo, Nina. Salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan nasa halos 8,000 ang naninirahang Israelis. Balita pa rin tayo sa Canada at Middle East, Nina. Naglabas ng pinag-isang pahayag ang Canada at mga kaalyado nito na bumabatikos sa patuloy na pag-atake ng Houthi militant group sa mga commercial ships sa Red Sea. Idiniin ng mga bansa na ito idiniin ng bansa na ito ay magdudulot ng mas malaking gastos at pagkaantala sa global shipping. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatigabong balita si Charles Corpus live. Magandang hapon sa inyo dyan, Charles. Balitaan mo nga kami, ano na ba ang mga naging epekto ng pag-atake nga nangyayari sa mga commercial ship dyan sa Red Sea? Yes, Sunny, mula sa pinag-isang pahayag na inilabas ng Canada, Estados Unidos, United Kingdom at ilang pang bansa nitong Miyerkules, tinawag nilang illegal, hindi katanggap-tanggap at profoundly destabilizing ang ginawang pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. Ang mga pag-atake sa Red Sea ay ginagawa ng mga militanteng grupo sa East-West Trade na mahalagang ruta patungo sa Suez Canal. Ayon kay Arsenio Dominguez, Secretary General ng International Maritime Association, 18 shipping companies na ang nagsimulang ilihis patungo sa Cape of Good Hope ng Southern Africa ang kanilang mga barko. Dahil dito, nadagdagan pa ng 10 araw ang paglalakbay ng mga ito na nagdudulot naman ng mas malaking gastos at ng ilang linggong pagkaantala sa pagbabagsak ng produkto. Bukod dito, isinasapanganib din ito ang galaw na mahalagang pagkain, langis at mga humanitarian assistance na kailangan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya naman, nananawagan ng Security of Council na lumagda din sa joint statement na itigilan ng Houthis ang kanilang pag-atake dahil ito ay banta sa regional stability, global freedom ng paglalakbay at sa supply ng pagkain. Dagdag pa nila, dapat na papanagutin ang Houthi sa mga naging epekto ng kasalukuyang gulo sa Red Sea. Ang Houthi sa militanteng grupo sa Yemen at suportado ng Iran ay nagsimulang atakihin ang mga barko sa Red Sea upang magpakita ng kanilang suporta sa Hamas kontra Israel. Back to you, Sunny. Very concerning ito, Charles, lalo na apektado rin ng mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na pagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ano bang ginagawa, Charles, ng ibang bansa ngayon upang labanan ng kaguluhang ito dyan sa Red Sea? Yes, Sunny, nagpahayag nga ang administrasyon ni US President Joe Biden na kinukonsidera nila ang direktang pag-atake kung magpapatuloy ang mga rebelde at sa ngayon nagpadala na rin ng US na aircraft carrier ang USS Dwight D. Eisenhower sa lugar at nauna nang nag-anunsyo ng koalisyon ng mga bansa para protektahan ang paggalaw sa Red Sea. Balik sa iyo, Sunny. Alright, keep us updated sa mga pangyayari dyan sa Red Sea. Salamat, Charles Corpus, live mula sa New Brunswick, Canada, kung saan matatagpuan ang largest port by volume sa Atlantic Canada, ang Port St. John. Samantala, bumagsak ang Grand Isaiah Hotel dahil sa malalakas na lindol na yumanig sa southern o southeastern Turkey noong February 2023 na nagdulot ng pagkamatay ng halos 80 tao. Isinisisi ang insidente sa
hayagang kapabayaan ng 11 defendants na sinimulan litisin noong Miyerkules, January 3, 2024. Mula sa Australia, may umatikabong balita si Danny De Lieva live. Magandang umaga dyan sa inyo, Danny. Kumusta na? Sino-sino ba ang sinasabing may kasalanan sa pagkabagsak o pagbagsak nitong Isaias Hotel? At sino-sino naman ang mga namatay sa insidente? Yes, Sunny. Magandang araw sa atin. Lalo na dyan sa Pilipinas. Kabilang ang may-ari ng Grand Isaias Hotel sa 11 akusado sa pagbagsak ng gusali noong yanigin ng 2 malalakas na lindol ang Turkey noong February 2023. Isa si Northern Cyprus Prime Minister Anal Ustel na nagsampa ng kaso na sinisisi ang mga akusado sa hayagang kapabayaan o conscious negligence habang itinatayo ang hotel. Ayon sa indictment, illegal ang pagkaka-convert ng hotel mula sa isang residential building, gayon din ang pagdagdag dito ng palapag dahil 9 floors lamang ang aprobado sa original building plan. Nasa 200 na ang inaresto ng Turkish police dahil sa poor building construction mula nang tumama ang unang lindol na may lakas na 7.8 magnitude. Inaresto at kinasuhan na ang may-ari at 4 pa sa mga akusado na nahaharap sa posibleng 20 taong pagkabilanggo. Sani, mahigit 50,000 ang nasawi dahil sa mga paglindol sa Turkey. Halos 1 taon na ang nakararaan. 24 sa mga ito ay mga estudyante mula sa Northern Cyprus na tumuloy sa hotel at lalahok sana sa volleyball tournament. Kasama ring nasawi sa bumagsak na hotel ang ilang magulang at chaperones ng mga bata. Umabot sa 72 na tao ang nasawi sa pagbagsak ng hotel. Balik sa iyo, Sani. Ang malungkot na balita nga yan, yung nangyari dyan sa Turkey dati sa paglindol, Danny. Pero alam naman natin na hindi lang pala dyan sa Pilipinas ang may mga lumalabag sa mga building code. At tuwing na may ganitong mga trahedya, talagang may maraming parang domino effect na nangyayari sa bawat bansa ang ganitong mga trahedya. Danny, dyan ba sa Turkey, ano ang naging epekto ng trahedya na ito, lalo na sa political situation dyan sa Turkey? Sani, hindi naman naapektuhan ng nakamamatay na lindol ang political career ni Turkey President Recep Tayyip Erdogan dahil muli pa itong nahalal sa eleksyon ilang buwan pagkatapos ng lindol. Binigyan din niya na ang corrupt practices ng property developers at local inspectors ang dapat sisihin sa pagkamatay ng mga biktima. Bagamat ayon naman sa mga kalaban ni President Erdogan, karamihan ng construction at real estate company sa bansa ay may malapit na relasyon sa partido nitong Justice and Development Party o AKP. Balik sa Sani. Alright, keep us updated sa mga pangyayari dyan. Danny, sana maging maayos ang lahat at maiwasan na yung ganitong mga klase ng mga insidente sa kapabayaan ng mga kinauukulan. Salamat, Danny De Lieva, mula dyan sa Australia kung saan ang 5.6 magnitude earthquake sa Newcastle, New South Wales noong December 28, 1989 ay nagdulot ng pagkamatay ng 13 tao. Magkasunod na bagyo ang dadaan sa buong USA na magdadala ng niebe at pag-ulan sa bansa. Kaya naman nag-issue na ng winter weather advisory ang mga otoridad sa mga mamamayan. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Nagdala ang unang bagyo ng niebe at malakas na ulan sa maraming rehiyon sa West Coast bago ito lumipat sa East Coast, subalit meron na muling bagong parating na bagyo. Sinimula ng pag-ulan ng unang bagyo ang coast ng Oregon at Washington noong Martes ng umaga. Umulan naman ng niebe sa matataas na elevation mula Washington hanggang Northern California habang umuulan o bumabagsak ng niebe sa California noong umaga na Miyerkules. Nag-issue ng winter weather advisory sa Northern Arizona bago ito pumunta sa Rockies at lumipat sa East Coast habang ulan ang dinala sa East Texas hanggang Louisiana at Oklahoma noong Biyernes ng umaga. Nakataas ang high surf advisory sa karamihan ng California coast,
dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at inaasahan na maaaring umabot sa 23 feet ang mga alon sa mga lugar na North San Francisco hanggang Big Sur. Magsisimula ang bagong bagyo sa Pacific Northwest sa Sabado na may dalang ulan at niebe, subalit sa paglipat nito sa mainit na temperatura sa Northeast ay maaaring magresulta sa mabilis na pagtunaw ng niebe na magiging flood threat. Sa kasalukuyan, nasa 21% lang ng Estados Unidos ang mayroong niebe na pinakamababa para sa panimula ng bagong taon simula noong 2012. Kaya naman inaasahan ang winter storms na ito ay makatutulong na itaas ang snow cover sa buong bansa. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaya Nina, kaya ingat-ingat sa mga kasangbahay natin dito sa Amerika dahil talagang winter season ngayon sa US. At ito pa, isang pag-iingat din na paghikayat natin sa mga kasangbahay naman natin dyan sa kapitbahay ninyo sa New Zealand. Nina, hinimok ng National Emergency Management Agency o NEMA ang mga Kiwi upang maghanda sakaling magkaroon ng mga emergency habang nasa kanilang summer break. Ito ang umatikabong balita ni Raquel Evangelista. Bagaman dapat laging isinasaisip ang paghahanda sa mga posibleng emergencies sa bansa, ngayong summer season ang perpektong panahon upang mapagtuunan ng pansin ng bawat Kiwi ang paghahanda upang maging ligtas sa anumang sakuna na maaaring maranasan sa New Zealand, ayon kay National Emergency Management Agency Director John Price. Noong nakaraang summer season, dumanas ang Auckland ng mga pagbaha at ang Cyclone Gabriel na tumama sa North Island habang tagtuyot naman sa ibang bahagi ng bansa. Ngayong summer, ilang thunderstorms at malakas na mga pag-ulan ang muling nararanasan sa ilang bahagi ng bansa at gayon din ang panganib ng mataas na temperatura at tagtuyot na dulot naman ng El Nino. Payo ni Price, magkaroon ng isang emergency kit kasama ng mga essentials sa loob ng sasakyan sakaling ma-stranded sa biyahe at ugaliing mag-check sa Get Ready website ng pamahalaan upang matiyak kung ikaw ay nasa tsunami evacuation zone. Ayon sa datos ng NEMA, tumaas ng 13% noong 2023 ang mga Kiwi na kulang sa kaalaman kung saan at paano mag-evacuate sakaling magkaroon ng malakas na lindol kumpara noong taong 2022. Samantala, isang malawakang water shortage ang nakaamba sa Wellington Region, kung saan 33% ang tsansa na magkakaroon ng mahigpit na water restriction. Kaya pinapayuhan na mag-imbak ng 20 liters ng tubig kada araw sa loob ng isang linggo ang bawat miyembro ng isang sambahayan. Raquel Evangelista, UNTV News and Rescue, New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang pagpapalit ng taon, bilang ng COVID-19 cases sa Thailand tumaas. Bilang ng dinadala sa ospital tumaas ng 7%. Ito ang umatikabong balita ni Rowena Diaz. Mabilis na tumaas ang bilang ng taong nahawa ng COVID-19 sa Thailand. Ito ay pagkaraan ng selebrasyon na ginanap sa pagpapalit ng bagong taon. Ayon sa isang epidemiologist mula sa Chulalongkorn University, umakyat sa 7% ang bilang ng mga COVID patient na dinadala sa hospital kumpara sa mga nakalipas na linggo. Nagbabala naman si Associate Professor Tira Woratanrat sa publiko na maging extra vigilant lalo na tumatagal ng 4 hanggang 5 araw bago maramdaman ang sintomas ng virus. Kaya naman, hinihikayat niya ang mamamayan na sumunod sa bawat preventive measures na ibinibigay. Aniya, sa critical period na ito ay sadyang mabilis ang pagkalat ng virus kung hindi bibigyan ng special attention. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang dagdag na hakbang ng pamahalaan ng Singapore para sa mga mobile phone users ang pag-block sa mga overseas calls. Ito ay upang makaiwas sa mga scam calls at messages. Ito ang umatikabong balita ni Erlene Simon.
Anti-scams ang focus ng Ministry of Communications and Information o MCI ngayong taon. Gaya na lamang noong nakaraang taon kung saan ipinagbigay alam ng kagawaran na ang sino mang makakatanggap ng mensahe at tawag mula sa numerong nag-uumpisa sa +65 ay isang scammer. Indikasyon ito na hindi mula sa Singapore ang natanggap na mensahe o tawag. Kaya naman sa pangunguna ng Minister in Charge ng Smart Nation at Cybersecurity na si Mrs. Josephine Teo, plano ng MCI na magbigay ng opsyon sa mga smartphone users na i-block ang kahit anong tawag mula sa ibang bansa, lalo na kung wala namang inaasahang tawag mula rito. Ang hakbang na ito ay makatutulong lalo na sa mga vulnerable users gaya ng mga matatanda na pangunahing nagiging biktima ng scam calls and messages, kung saan 1,400 ang naitalang naging biktima sa nakaraang taon. Bukod dito, nais din ng kagawaran na i-improve ang anti-malware measures ng mga Android phone upang mapigilan ang malware attacks. Kaya naman bumuo ng isang task force ang pamahalaan upang mamantina ang cybersecurity at digital trust sa Singapore. Nakakatanggap ang Singapore ng nasa 1.6 billion international calls kada taon at tinatayang 300 million dito o nasa 25% ng mga incoming calls mula sa ibang bansa ay scam calls. Erlyn Simon, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas ng impormasyon ng Philippine Embassy ng mga travel document na kakailanganin para sa mga bagong silang ng mga sanggol. Samantala, nagbabala ang Philippine Embassy sa Libya sa mga kababayan natin sa bansa hinggil sa third country recruitment. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Naglabas na ng listahan ng mga pasaporte ang Philippine Embassy sa Egypt na ready na for release. Maaari makita ang listahan ng mga pasaporting ready na for release sa bit.ly/CairoPE Release PPT. Para maklaim ito, kinakailangan mag-book ng appointment sa bit.ly/CairoPE Appointment. Huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at lumang pasaporte. Naglabas ng serbisyong konsular ang Embahada ng Pilipinas sa Israel hinggil sa travel documents na kakailanganin ng mga bagong silang na sanggol sa bansa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page sa facebook.com/PHInIsrael. Samantala, nagbabala ang Philippine Embassy sa Libya sa ating mga kababayan sa bansa hinggil sa panganib na dala ng third country recruitment. Ayon sa embahada, nitong nakaraang taon lamang ay mas lalong dumami ang kaso nito na humantong sa kapamakan. Kung kaya't pinapayuhan at pinapalalahanan ng mga Pilipino na iwasan ang mga ganitong uri ng ahensya. Nangangailangan naman ng project term personnel ang Philippine Embassy sa Canada para sa overseas voters registration. 3 buwan ng magiging kontrata at maaring ma-renew depende sa pangangailangan ng pasuguan at performance ng aplikante. Sa mga interesado mag-apply, magsumite ng inyong resume at colored photo sa Embassy of Philippines at rogers.com. At yan mo na ang latest, mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunny, ito ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwedeng-pwede. Alright, narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, kumusta po kayong lahat? Mula po dito sa Edmonton, Canada, kinukumusta po ang aking mga kaibigan, si Sorio family, Sis Elvie, Sis Vivian, Sis Risa, Sis Emma, lahat po ng mga kapatid namin dyan, mga kaibigan. Ako po pala si Sis Virgie from Edmonton, Canada. Kumusta na po kayo? Namimiss ko na po kayo lahat. Hello po, bye-bye. Ingatan nawa po palagi. Alright, ako muna, Sunny. Binabati ko syempre si Kuya Daniel Razon. Hello po sa inyo at si Ate Arlene at ang buong sangbahayan. At get well soon kay Sis Lucy na nasa Geelong. May karamdaman siya ngayon. At binabati ko na rin ng belated happy birthday si Joseph Christian Reyes, ang aming JC na makulit.
Ikaw naman, Sunny, sino ba ang mga babatiin mo ngayon? Kung may JC kayo dyan, may JC rin kami rito, Nina. Yan, babatiin sa nauna ko shout out si JC Advincola, pagalingin nawa dahil na-spray naman ang kanyang paa, Nina. At ganoon din si JC Makalalad. Yan. At syempre binabati rin natin ang mga couples naman dito sa Los Angeles, Nina, na lagi nating kasama sa LA. Diyan ang Kalingasan couple, Arbis couple, Concepcion couple, ang Toralba couple, Curioso couple, Romero couple, Marquez couple, yan na puros couple ang sinashoutout natin ngayon. Ang Sinca couple din, syempre, yan, kamusta na kayong lahat? At sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat sa awat tulong ng Diyos. Ganun din, Nina, binabati natin, di natin makakalimutan, syempre, kamusta na kay Kuya Daniel at kay Ate Arlene. Yan, namiss na namin kayo dito sa US at sa Canada. Sana'y makita po tayo, loobin ng Diyos ng mukhaan dito naman sa North America. At ganoon din ang ating mga taga-subaybay, Nina, sa UNTV Channel 37, lagi na nakatutok sa atin ang mga kababayan natin din. Ganoon din sa Radyo La Verdad 1350 sa buong Pilipinas at sa mga nasa YouTube at Facebook natin, Nina. Andiyan lagi sila Vivian Moneda, ayan, si Daniel Valdez, si Erneo Chamizo, ayan, si Erwin Azul at ang kanyang mabutihing may bahay na si Aurora. Yun, lagi nanonood sa atin araw-araw. Salamat sa pagtutok sa UNTV sa buong maghapon at magdamag, Nina. O, Sunny, pahabol ko na rin, batiin ko na rin sina Brother Ray Galano and Sister Marlene Galano na palaging nakatune in sa ating broadcast. Lagi silang nanonood at nag-view ng ating mga UNTV social media broadcast. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms chapter 63 verse 4. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Amen! Sunny, napakabilis ng oras dahil yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, January 5, 2024. Susunod ng programa ang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.